Tinawag ni Senate President Chis Escudero na paninira ang mga akusasyon na may isiningit umano siyang 142 billion pesos na pondo para sa flood control projects at iba pang infrastruktura sa 2025 national budget. Galing daw ito sa Kamara, ayon kay Escudero. Sagot naman ng Kamara, bakit kami? May unang balita si Bob Gonzales. Isang demolition job, ganyan tinawag ni Senate President Chis Escudero ang lumabas na ulat sa isang website na meron daw siyang isiningit sa 2025 budget na mahigit 142 billion pesos na flood control projects at iba pang infrastruktura. 150 billion? No, of course not. Dun sa kahit po sa Sorsogon. Sa Sorsogon, nag-ano? Kung meron din po kayong mga 9 billion? changes. No. May changes sa Sorsogon, yes, pero hindi 9 billion. Hindi porkit Sorsogon, akin yon. Hindi porkit Bulacan kay Senator Villanueva yon. Hindi porkit tiga doon ng isang mambabatas, lahat na ng pondo ron ay sa kanya. Ulitin ko, sino bang nagsabi niyan? That is a mere insinuation. Again, bahagi ng PR job, PR campaign. So, hindi automatic yon. Aniya, malinaw na paninira daw ito na inilabas bago magbotohan para sa Senate President ng 20th Congress. Gaya raw ng alegasyon na pinuntahan niya si House Speaker Martin Romualdez sa Kamara para siguruhing na isama sa budget bycam ang mga insertion niya. Malamang galing din sa kanila yan dahil ang paninira na-trace naming paninira laban sa amin ay nanggagaling din sa Kamara. Hindi nga lang siguro 2 beses ako bumisita pero hindi sa tanggapan ni Speaker Romualdez. Sa tanggapan kung saan, sa opisina kung saan isinasagawa ang BICAM. So, bawal na rin magpunta at gawin ang trabaho bilang BICAM member? Bawal bilang Senate President tingnan kung ayos yung staff na gumagawa ng BICAM? May insinuation. Sagot ng Kamara. Bakit kami? Ba't kami may kasalanan? Bakit pag may mga criticism sa kanya, tinataasan niya ng kilay ang House of Representatives? Siguro yung tanong, bakit nga siya nandito? Kung tungkol yan sa BICAM, kasi ang Speaker hindi naman po nakialam sa BICAM ng budget. Mahirap din daw ang gusto ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi niya papayagan ang budget na hindi alinsunod sa National Expenditure Program ng pamahalaan. Hindi naman nga pwedeng walang baguhin. Again, Congress has the power of the purse. No NEP is perfect. But as long as it is based on discussions made openly with transparency and accountability, wala ako nakikitang problema. Kalihim mismo ng Pangulo ay humihiling sa Kongreso ng dagdag o pagbabago sa kanilang budget. So siguro, kung may ganyang uri ng kautusan ng Pangulo, dapat pagsabihan din niya yung kanyang mga kalihim na kapag kami sinumite ng budget, ang DBM para sa kanilang departamento, huwag na silang humirit pa. Mas alam din aniya ng mga kongresista ang pangangailangan sa baba dahil sila ang ibinotong representante ng taong bayan. Pero para mas maging transparent ang proseso, imumungkahi raw ni Escudero na buksan ang Bicameral Conference Committee at maglabas ng listahan ng mga pinabago ng bawat senador. Si House Speaker Martin Romualdez, binuksan na ang kanilang proseso sa publiko. We will open the Bicameral Conference to civil society observers. Following the President's lead, this is indeed a historic first because transparency is not just a value, it is a weapon against corruption. Naghain na rin ng joint resolution ang ilang senador para buksan sa publiko at i-livestream ang mga deliberasyon ng Budget Bicameral Conference Committee. Suportado ito ng ehekutibo at ng Kamara dahil nauna na rin naman daw nila itong iminungkahi noon. Ito ang unang balita. Mav Gonzales para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.